Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek prayer meeting po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin at tayo po ay umabot sa kalahating linggo. Sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Brother Harry Gabo. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer ni Sister Sam. At ngayon po, tayo na po ay dumako sa ating opening song. Tayo po ay manalangin. Let's pray, our Father in heaven, thank you for the wonderful day that you have given unto us and for this evening, for gathering us again as of our midweek prayer meeting. Please give us knowledge and understanding from above as we listen to the message that you will hear this evening. Please help us apply it in our heart, the lessons that we will hear in our hearts and in our minds, so that we may show it in our daily lives and to the people who are around us. We also pray for the sick, touch them with the healing hands, and please forgive our sins that we have committed against thee. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Sister Sam, sa inyo pong pagpanguna sa ating pambungad na panalangin. At ngayon po, bago po natin mapapakinggan ang mensahe ng buhay na ibabahagi po sa atin ni Brother Harry Gabo, tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na ihahandog po sa atin ni Sister Lindsay Villeza.
Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What would be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives? People need the Lord. For people need the Lord. Maraming salamat po, Sister Lindsay, sa napakagandang awitin at ngayon po akan pong ibibigay ang pagkakataon para po sa ating tagapagsalita sa gabing ito. Hello, kapatid. Hello, naririnig niyo po ako? Hello, Mahina po. mahina. Yan, okay na? Okay na po? Okay na po. Yan. Isang magandang hapon sa inyong mga kapatid at niloob ng Panginoon.
na tayo ay makarating muli sa kalahatian ng sanlinggo para maibalik natin sa Kanya yung ating mga papuri, lahat ng mga pagsamba na nauukol sa Kanya. Salamat din doon sa awit kung saan ay lagi tayong nire-remind ng pangangailangan natin sa ating Panginoon. At inire-request ko sa ating operator, pakibigay daw po yung slides natin sa unang page. Yon, praying in the name of Jesus. Actually, ang date ngayon ay May 19, okay, ng taong 2026. Gusto ko sana ay ilipat sana sa May 18 yung schedule na ito para maging memorable para sa akin kasi ang May 18 kasi ay isa sa pinakamahalagang date ng aking buhay. So anyway, kahit lampas na ay naaalala ko pa din yan. So purihin natin ang Panginoon. At ang title ng ating pag-aaral sa gabing ito is Praying in the Name of Jesus. Tayo ay manalangin sa pangalan ni Jesus. Yan ang title ng ating pag-aaralan ngayon. Actually, yung phrase na ito na praying in the name of Jesus is hindi lamang ito, mga kapatid, parang mere expression ng pasimula o katapusan ng ating pananalangin. Or hindi rin ito yung magic formula na akala natin or iniisip ng iba or ng karamihan na kapag binanggit nila yung pangalan na wala sa kanilang loob, wala sa kanilang puso't isipan kung ano ang kahulugan, ay hindi rin po ito effective, hindi rin po ito yung permission for selfish request natin. Ito yung ating direkta natin na communication. Dito natin ini-express sa Panginoon kung ano yung nararanasan natin sa maghapon. Ano yung mga kinakaharap natin na mga katuwaan, kasiyahan sa buhay natin para siyang araw-araw. Kumbaga may binabanggit nga sa Biblia na pray without ceasing. Hindi ito, mga kapatid, yung kahulugan nito hindi na tayo titigil sa ating pananalangin. Lagi na lang tayong nakaluhod, nakapikit sa pananalangin, hindi po yon. Ang ibig sabihin po ng prayer without ceasing is let every breath be a prayer. Meaning, ano man yung ating ginagawa sa araw-araw, masaya, busy man tayo, malungkot, punong-puno tayo ng mga task na ginagawa natin, is always natin nasa puso't isipan yung ating Panginoon. Diba? So that is the meaning of pray without ceasing. Let every breath be a prayer. Next slide po.
Sabi sa John chapter 14, verse 13 to 14, "Whatsoever ye shall ask in my name, that will I do." Anuman ang hingin ninyo, anumang bagay ang hingin ninyo sa pangalan ko, yan ang aking gagawin. That the Father may be glorified in the Son, upang ang Ama ay maluwalhati pala, upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. If you shall ask anything in my name, I will do it. Kung kayo'y magsisihingi ng anumang bagay sa aking pangalan, ay aking gagawin. Ngunit tandaan natin ito mga kapatid, na all the promises and threatenings of God are alike or based on conditions. Di ba po? Nasabi ng Panginoon, anuman ang hingi ninyo, anuman ang ipahayag natin sa Panginoon, ay ito ay nakabase sa kondisyon. Bagaman may pangako siya sa atin na anuman ang hingi ninyo ay ipagkakaloob ko sa inyo, upang mahayag ang kaluwalhatian ng Ama sa kanyang anak, at mahayag din naman ang kaluwalhatian ng anak sa pamamagitan natin sa ating mga gawa, no? Not our goodness, not our works, only His righteousness. Hindi dahil po sa ating kabutihan, kaya tayo ay ipagkakaloob ng Panginoon, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Ano man yung mga bagay na hinihingi natin sa kanyang pangalan, ay ipagkakaloob niya sa atin para sa kaluwalhatian ng Ama at ng Anak, hindi para sa ating sariling kaluwalhatian. Didinggin niya tayo hindi dahil sa kabutihan na mayroon tayo mga kapatid, hindi sa merits na mayroon tayo, kundi sa alin? Kung ano yung merit na mayroon ang Panginoon dahil sa pangalan niya. Kaya nga may tanong, why do we need Jesus in prayer? Bakit kailangan natin siya sa ating mga pananala? Lahat ng mga pag-aaral na ito mga kapatid, basic na lang ito para sa atin. Lagi na natin itong napag-aaralan, pero mabuti na rin at nagkakaroon tayo ng ganitong mga reviews para ma-express natin yung ating mga pananampalataya, ma-express natin yung ating personal na relasyon sa Panginoon sa araw-araw sa pamamagitan ng ating panalangin. Isaiah 59 verse 2, bakit kailangan natin si Jesus sa ating panalangin? Your iniquities have separated between you and your God. Ang atin daw pong mga kasalanan ang naghiwalay sa atin sa pagitan natin at ng Diyos. So therefore, dahil sa pagkakahiwalay natin, kailangan natin ng connection natin sa Diyos. Nang pumasok ang kasalanan mga kapatid, man lost direct fellowship with God, di ba? Nawala niya yung direkta na fellowship natin sa Diyos. Humanity became guilty and condemned. No sinner can approach God by personal merit. Hindi tayo makapag-approach sa Panginoon sa pamamagitan ng sarili nating merit. Ano man yung mabubuting gawa natin,
Ano man yung mga bagay na kabutihan para sa atin, wala tayong direktang approach na ma-approach natin ang Diyos, kundi ano, nandyan si Kristo na nag-offer ng kanyang sarili. Gusto ko lang basahin itong isa sa napakagandang statement galing sa Spirit of Prophecy. Sana makita ko kaagad. Ito mga kapatid. Ang sabi dito, ito ay sa Our High Calling, page 12. Isa sa napakagandang statement ng Spirit of Prophecy. Ito po, babasahin ko, no? God's love for the world was not manifest because He sent His Son, but because He loved the world, He sent His Son into the world, that divinity clothed with humanity might touch humanity. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ipinahayag niya na manifest ito, na ipahayag yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang anak sa sanlibutan. Though sin had produced a gulf between man and his God, bagaman daw po ang kasalanan ay nagbunga ng gulf ng pagitan ng space sa pagitan ng tao at ng Diyos, a divine benevolence provided a plan to bridge that gulf. Isang banal na kabutihan ang iprinubide upang yung bridge na yon o yung gulf, yung space na yon sa pagitan ng Diyos at ng tao ay magkaroon ulit ng way. And what material did He use? Ang tanong is, dahil sa nawala yung connection ng Diyos at ng tao, at ang Diyos ay gumawa ng divine plan kung saan yung gulf na yon ay magkaroon ulit ng connection. Ano ang ginawa, ano ang ginamit ng Diyos na material para magawa yon? Ang sabi po dito, a part of Himself. A part of Himself. Mismo yung bahagi ng sarili niya, yun ang kanyang ginamit para magkaroon ng connection ang pagkakahiwalay ng tao at ng Diyos. The brightness of the Father's glory came to a world all seared, marred with the curse. In His own divine character, in His own divine body, bridge the gulf. The windows of heaven were opened, and the showers of heavenly grace in the healing streams came to our world, came to our benign world. Had God given us less, we could not have been saved, but He gave to our world so abundantly that it could not be said that He could love us more. Then how foolish is the position taken that there is to be a second probation after the first is exhausted. Mali na mga kapatid dito. Ang sabi dito, ang ibinigay niya sa atin is what? Yung pinakamahalaga. Naputol pala ito. Tignan ko dito sa mga kapatid. Medyo naputol pala to, ha? Bear with me po,
Kasi napakaganda nung statement na ito. Naputo lang yung bahagi na dapat is makuha natin. Ayan. Ang sabi dito, sabi po dito, God has exhausted His benevolence in the extensiveness of His grand plan in pouring out all heaven to man in one great gift. Ito yung bahagi na, ni-screenshot ko lang ito kasi, pero nandito pala siya sa pinakailalim so hindi nakuha. Yung statement na God has exhausted His benevolence in the extensiveness of His grand plan in pouring out all heaven to man in one great gift. Jesus is the only one great gift na in-exhaust ng Panginoon. In just one gift, all heaven was exhausted. Nandyan sa Kanya lahat. Only in comprehending the value of this offering can we comprehend infinity. Ano daw po? Only in comprehending, sa pagkaunawa lamang natin sa buong kahalagahan ng offering na ito, kung ganun, mauintindihan natin yung infinity. So, grabe na po mga kapatid. In just one gift, His Son, para magkaroon ulit ng connecting link between God and His people. Napakaganda mga kapatid. Next slide please. Isa pa po. Next pa. Yan, okay. Many pray, but few understand how to pray. Fewer still pray in Christ's name correctly. Marami daw po ang mga nagsipanalangin, ngunit hindi nila naiintindihan kung papaano manalangin. Fewer still pray in Christ's name correctly. Alam niyo po, isa pang napag-usapan na din yan noon pa lang, nung bago pa lang kami sa Reformation. Maraming mga tao na, ewan ko lang po kung napapansin ninyo ano po, may nagpe-pray na magsisimula siya sa simula ng prayer niya. Panginoon ko, tulungan mo kami. Halimbawa, Panginoon ko, tulungan mo kami sa aming araw-araw. Panginoon ko, pasalamat po sa mga bagay na nangyari. Panginoon ko, tulungan mo kami sa bagay na ito. Almost every part ng kanyang prayer is nandoon yung name ng Panginoon or yung title niya na lagi natin siyang binabanggit. Isa yan sa nung bago pa lang ako sa Reformation. Isa po yan sa bagay na binigyan ng pansin ng mga unang tagapagturo na kapag tayo daw po ay mananalangin, hindi raw po natin kailangan yung paulit-ulit na babanggitin natin yung pangalan niya sa buong prayer natin. Kung papansinin ninyo yung Lord's Prayer, binanggit lamang niya yung pangalan sa simula
at binanggit lang niya yung pinakadulo sa pangalan niya. Hindi niya always binabanggit yung Ama, Ama, ganito, ganito. Ama, patawarin mo kami. Ama, so, therefore, hindi niya yun laging binabanggit, mga kapatid. Kung papansinin niyo po yung Lord's Prayer, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. First niya lang binanggit yung Father, and then the rest, hindi niya na binanggit yung name na yon. And then lastly, doon niya na lang binanggit sa huli, ang sabi niya, ah, ah, hindi ko naman, no, yung pinakahuli na sabi niya, For thine is thy kingdom, the power and the glory forever. Amen. So, pansinin niyo, mga kapatid, direkta yung pakikipag-usap ng Panginoon, hindi niya laging binabanggit yung name ng mayroon lang ako isa pang statement dito galing sa Spirit of Prophecy. Ito ay sa Early Writings, page 122. Ang sabi po dito, I saw that God's holy name should be used with reverence and awe. Sabi ni Sister White, nakita daw niya na ang banal na pangalan ng Diyos ay hindi dapat gamitin ng walang paggalang. It should be used with reverence and awe. Dapat gamitin natin siya na mayroong paggalang. The words God Almighty are coupled together and used by some in prayer in a careless, thoughtless manner which is displeasing to Him. Yung God Almighty daw ay pinagsasama ng mga salita na yon at ginagamit ng iba sa pananalangin nila ng walang ingat, walang isang bagay na hindi pinag-iisipan, na bagay na hindi nakakapagbigay lugod sa Diyos. Such have no realizing sense of God or the truth, or they would not speak so irreverently of the great and dreadful God who is soon to judge them in the last days. Bigay lang tayo ng example, mga kapatid. Pag siguro mayroon tayong mga kaharap na mga judges dito sa lupa, yung mga, sabihin na natin yung mga judges sa mga local courts, sa ating mga civil courts, di ba, pagka binanggit natin sila judge, so kung maaari ay gamitin natin with nung napaka respectful yung kanilang mga title. Kung maaari, banggitin natin ito ng mahinahon, banggitin natin ng may paggalang. How much more, di ba? Yung Diyos na siyang magiging judge ng lahat sa mga huling araw. Ang sabi ng angel, couple them not together, for fearful is His name. Huwag mong pagsamahin ang mga ito sapagkat kakilakilabot ang kanyang pangalan. Those who realize the greatness and majesty of God will take His name on their lips with holy awe. He dwelleth in light unapproachable. No man can see Him and live. I saw that these things will have to be understood and corrected before the church can prosper. So, ito pala ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay dapat nating maintindihan at maituwid kung tayo may mga pagkukulang o tayo may mga pagkakamali. Dapat itong maituwid before the church can prosper. Bago raw po
ang iglesia ay lumago. Next slide, please. We have to remember that prayer in Jesus' name is not a closing praise, is not a magic formula. It is not a permission for selfish request. Although mayroon tayong statement from the Spirit of Prophecy and from the Bible that whatsoever ye shall ask in my name, then I will do it. It should not be for selfish request. So hindi dapat ito para sa ating sarili lang. 'Di ba may sinasabi yung isang taong malakas, hindi lamang siya tumatayo para sa kanyang sarili, kundi siya tumatayo para din naman sa kalakasan ng iba. So therefore, pag tayo po ay nanalangin, hindi lamang para sa atin, kundi para din sa iba na sa ikalalakas ng iba, lalong-lalo na ng ating iglesia, ng ating sambahayan, ng ating sarili. Next slide, please. So what is prayer? In Christ's name, it is coming in harmony with His character. So therefore, bakit ganon kahalaga yung prayer? It is a direct communication between God and man. It is coming in harmony with His character, submitting to His will and trusting His merits and not ours. Ito ay tawag dito bakit napakahalaga yon? Because nandyan yung Christ mediation, yung pag-mediate ng Panginoon as a mediator, siya yung namamagitan sa atin at saka sa Ama. Hindi natin pwedeng i-express yung ating mga panalangin in a careless, irreverent manner. Paano niya yon ipipresent sa Ama, di po ba? It express Christ's character, and it should be under the work or influence of the Spirit of God. Kailangan po we are under the inspiration of the Spirit of God. Therefore, pag nakikipag-usap tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer, is kailangan sincere tayo, hindi yung nagmamadali tayo at parang abala sa atin yung pananalangin. Next slide, please. First John chapter 3, verse 22. And whatsoever we ask, we receive him because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. So these are just an example of conditions na kapag tayo'y nagpipray, anuman daw po ang ating hingiin o hilingin sa Panginoon, ay matatanggap natin ito because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin yung mga bagay na please, nakakapagpasaya sa Kanya, nakakapagbigay sa Kanya ng kalwalhatian, nakakapagbigay sa Kanya ng pagsamba. So ano man yung bagay na ginagawa natin para sa kalwalhatian ng Panginoon, kapag hiniling natin at ito'y kalooban niya, ito'y kanyang ibibigay. Meron pang isang statement sa Desire of Ages. Ang sabi doon na when we pray for earthly blessings,
the answer to our prayer may be delayed or God may give us something other than we asked. Maaring ang mga panalangin po natin ay ma-delay or maantala or God may give us something other than we ask. So, lagi natin naisipin na ang kaluwalhatian niya or ang kanyang kalooban ang mangyari at hindi ang sa atin. Next slide, please. Next slide pa, isa pa. Parang nalampasan ko yan eh. Since after sin entered, man lost direct fellowship with God, di ba? And humanity became guilty and condemned. No sinner can approach God by personal merit. So therefore Christ became the mediator, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So dahil sa naputol yung communication natin sa Diyos nung ang tao ay nagkasala at nagkaroon tayo ng tagapamagitan na pinadala ng Panginoon bilang bahagi ng kanyang sarili na siyang si Jesus Christ, where all heaven was exhausted in that one gift, and that his son Jesus Christ na naging mediator natin, tagapamagitan natin sa Diyos at sa tao. The one who stands between two parties, the one who reconcile two parties. And Jesus stands between a holy God and sinful humanity, di ba? So, ang sabi sa 1 John, yes, yan na tayo, yan na. Sin broke our access to God. Your iniquities have separated between you and your God. Isaiah 59 verse 2. Next slide, please. Yes, Jesus is our mediator, gaya ng binanggit ko kanina. And then next slide, please. Promises to believers. Ang sabi po, God hears every sincere prayer. Heaven records every request. Answers come at the right time. Mga kapatid, napakaganda nung part na ito na ang sabi dito. Ang pangako ng Panginoon sa bawat mananampalataya na kanyang didinggin ang kanilang mga pananalangin na may sincerity. At itinatala, nire-record ng Panginoon ang bawat request natin. Therefore mga kapatid, pag mayroon pala po tayong mga prayer request, ay huwag tayong mahiya na ipahayag ito sa ating mga kapatiran. Halimbawa, yung ating mga facilitator, yung ating mga leaders na nag-ask sila for prayer request. Huwag tayong mahiya, mga kapatid, na ipahayag kung ano man yung ating mga request na yon, sapagkat ang sabi dito ay nire-record ng Panginoon lahat ng ating mga request. Answers come at the right time. At ang sagot ay dumadating sa tamang panahon. Alam niyo mga kapatid, siguro hindi lamang ako kundi tayong lahat nagkakaroon tayo ng mga karanasan na ang Diyos at the right time, at the right moment ay sumasagot sa ating panalangin immediately sa needs natin. Ewan ko na kung naikwento na sa inyo ni Sister Norion. Minsan ay nasa Manila kami
At nanggaling kami sa Divisoria ata yon. Tapos, habang sumasakay kami sa isang jeep, mga kapatid, gusto ko lang magbigay ng konting kwento dito regarding sa God answers come at the right time, na ang panalangin daw natin at ang sagot ng Panginoon ay dumadating immediately or after or at the right time. So, pagsakay namin ng jeep, mga kapatid, magkatabi kami, may habang nakatingin ako sa labas, may napansin akong tatlong tao na na nakatayo na nag-aabang ng jeep. Pumasok agad sa isip ko, ewan ko mga kapatid, siguro ay binulong sa akin ng Panginoon na huldapper yan, yung tatlong yan. So, alam ko na huldapper yun, yung tatlo na yon, kasi ibinulong sa akin ng Panginoon. Pero palibas ay hindi ko masyadong pinapansin yung bulong sa akin ng Panginoon, ay hinayaan ko lang. Pumasok yung tatlo doon sa loob ng jeep na kung saan nandun kami ni Sister Nori. Tapos habang tumatakbo, mga kapatid, yung jeep na nandoon na yung mga hold-upper sa loob, bigla silang nagbigay ng signal, yung parang yung paa nila itinap nila sa floor. May isa sa kanila na nagtap ng paa doon sa floor 3 beses. Parang maingay. Parang ganyan, 3 beses na ganyan. Bigla din nagbigay sa akin ng Panginoon. Hindi ko naman, mga kapatid, yun iniisip eh. Pero bigla rin siya nagbulong sa akin na yan na yung signal. Yan na yung signal ng kanilang atake. So, hindi ko yun, mga kapatid, pinapansin. Hindi ko lang alam kung si Sister Nori ay napapansin niya yung ganon, kasi wala akong kaisipan ng ganyan. Siguro after 5 seconds lang, mga kapatid, biglang naglabas na yung kanilang mga kutsilyong napakahaba, matutulis na kutsilyo. At talagang matatakot ka, mga kapatid, kasi akala mo para kang nanonood ng sine. Yun pala totoong nangyari na sa buhay mo. So ako, mga kapatid, ay may mas mabilis sa akin sa pananalangin. Ayun, si Sister Nori. Siya pala yung mas mabilis. Ako, mabilis lang ako mag-isip ng mga taong dadating. Pero pag nandyan na bablangko na ako kung ano ang gagawin ko. Pero siyempre, bago naman ako nagsakay sa jeep, bago naman kami lumakad, may prayer naman kami ng pag-iingat. Pero to si Sister Nori ay mabilis, dahil pag signal ng mga tao ng hold up ito, nakapagbigay ka agad, nakapagpadala ka agad siya sa Panginoon ng prayer niya ng pag-iingat. So mga kapatid, mapapansin mo na punong-puno ng tao yung jeep. Pero ang kinukuhanan lang nila ng pera at saka ng cellphone yung mga katabi namin. Pero kaming dalawa, napapansin ko bakit parang hindi kami pinapansin ng mga to. Ang kinukuhanan lang nila ng pera yung katabing-katabi ko, yung holdapper, siya mismo yung katabi ko. Pero hindi niya ako pinapansin. Ang pinapansin niya yung ibang nasa harap niya, hanggang sa lahat ay kinuhanan na niya ng cellphone at saka ng pera. Ay di ako naman, sabi ko, bakit kaya ganun? Bababa na lang yung holdapper. Sabi ko, Brad, itong cellphone ko. Binigay ko yung cellphone ko kahit hindi niya hinihingi sa akin yung cellphone ko. Sabi sa akin ni Nori, bakit mo pa binigay yung cellphone mo? Ay sabi ko, hinihingi, di ibigay ko. Ay di kahit na hindi hinihingi sa akin, ay ibinigay ko. Pero
Ang nakita ko mga kapatid, yung statement na God's answers come at the right time. Talagang iningatan kami ng Panginoon at the time, hindi niya kami pinabayaan, hindi niya kami inilagay sa kapahamakan dahil hindi kami halos nakikita ng mga 3 holdapper doon sa loob ng jeep. Ako na lang yung nagkusang magbigay ng cellphone ko. Kung hindi ko yun binigay mga kapatid, ay hindi naman yun mawawala. Kaya lang, inaisip ko na ibigay ko na lang kasi inihingi nila baka wala pa, baka kulang pa yung cellphone nila kaya binigay ko na lang. So, next slide please. Salamat sa paalala na to na naalala ko yung pag-iingat sa amin ng Panginoon na ibigay niya yung kasagutan sa panalangin at the right time. John chapter 16 verse 24. Ask and you shall receive, that your joy may be full. Wala naman po walang hangad ang Panginoon sa atin mga kapatid, kundi kung ano ang ikabubuti, ikatutuwa, ikagagalak ng kanyang mga anak. Tayo lahat mga kapatid, parang ang relasyon natin sa ating mga anak ay kung ano ang relasyon din natin sa ating Diyos. Kung ano ang pakiramdam natin sa ating pamilya, ano ang pakiramdam natin sa ating asawa, sa ating kapatid, sa ating mga anak, kung papaano silang mag-depend sa atin, papaano silang humingi sa atin ng anumang bagay para sa ikatutuwa nila, ikasisiyan nila. Di ba mga kapatid ay gustong-gusto natin itong ibigay? Ang gusto lamang natin makita natin yung sincerity, makita natin na ito'y akma para sa kanila at ito'y makatutulong para sa kanila at wala tayong pag-aalinlangan, gusto natin yun ibigay. How much more? Ganun din po ang Panginoon nating Diyos. Ang sabi dito, anuman ang ating hilingin ay pagkakaloob na niya sa atin upang ang ating katuwaan ay mapuno. Yan. Next slide please. I-submit na yung birth certificate ni Ella. Yan. Sister Nori, hanggang anong oras po ba tayo? Malapit na po. Malapit na. Di bale, pwede naman itong maputol eh. Gusto ko lang magkaroon ng mga emphasis doon sa mga bagay kung gaano kahalaga ang pananalangin natin. Mga kapatid, gusto ko i-request po yung isa sa mga napakahalagang tao para sa akin, si Tricia. Nagkasakit siya. Sama niyo sa panalangin. How should we pray? Paano tayo manalangin mga kapatid? Sabi dito, with faith, with humility, with submission, in Jesus' name, fully trusting Him. Huwag tayong manalangin mga kapatid na mayroon tayong pag-aalinlangan. Manalangin tayo na may pagpapakumbaba mga kapatid, na hindi yung sa ating kalooban ang mahayag, hindi yung sarili nating kalooban ang masunod, kundi ang kalooban ng Panginoon. With submission,
kung ano ang kalooban ng Panginoon, siya ang mangyari at hindi sa akin. In Jesus' name, fully trusting Him, na lubos tayo na nagtitiwala. Hindi lamang tayo naniniwala mga kapatid, kundi nagtitiwala din tayo. Iba po, hindi lang mga kapatid yung naniniwala ka na kaya kong tumawid sa alambre. Pero yung pasakayin kita sa likod ko at tatawid tayo sa alambre, sasama ka ba? Naniniwala ka bilang ako, 'di ba? Nakikita mo ako, tumatawid ako sa alambre. Naniniwala ka na kaya kong tumawid sa alambre sa isang sampayan na alambre. Pero pag sinabi kong sumakay ka sa likuran ko, magtitiwala ka pa ba na sumakay sa akin at tatawid tayo doon sa alambre? So hindi lamang tayo mga kapatid, dapat mag-express na ating paniniwala, kundi i-express din natin yung pagtitiwala natin na ang bagay na ating idinalangin, na mayroong reverence, may humility, may faith tayo, and in a correct manner, tatanggapin tayo at didinggin ng Panginoon yung ating mga panalangin. Next slide, please. Wow, nandito na pala tayo. Dito na pala tayo. Hitherto have ye asked nothing in my name. Next slide, please. The door of heaven is open. The invitation stands. The name Jesus. Lagi natin na mga kapatid na ipanalangin o lagi nating tandaan na ang pintuan ng langit ay laging bukas para sa atin, mga kapatid. Walang sinumang tao na dumadalangin ng may pananampalataya, pagpapakumbaba with sincerity na pinagsasarhan ng Panginoon. Ano man yung dinadaanan natin, na nasa kalungkutan man tayo, nasa kasaganaan man tayo man po mga kapatid ay nasa rurok ng ating tagumpay, huwag nating kalimutan na kausapin lagi ang Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Para kausapin natin siya, parang kaibigan natin, na katabi natin sa araw-araw, na ikinukwento natin lahat sa Kanya yung ating pinagdadaanan. Lagi ang yung invitation nandiyan para sa atin. Kaya kung nag-invite ang Panginoon, huwag natin tong patagalin. Sundin natin yung kanyang invitation. Next slide, please. So, Luke chapter 11, verse 1. Let us all pray. Lord, teach us to pray. Panginoon, turuan mo po kaming manalangin. So, nawa tayo ay matuto, nawa tayo ay magkaroon ng inspirasyon ng Espiritu ng Diyos kung papaano natin i-express yung ating mga pananalangin, yung pakikipag-usap sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid na yung ating mga prayers is what? Imperfect. Ang righteousness natin is imperfect righteousness. Tandaan natin na kapag tayo'y nagpipray, lahat ng ating imperfection, ginagawa ng Diyos na perfect bago niya ito ipadala sa langit, sa Ama.
yung ating mga panalangin ay sinasamahan niya ng incense para maging isang mabangong amoy sa Ama upang dinggin ang ating mga panalangin. He makes our imperfect prayer a perfect appeal to the Father that the Father may answer our petitions. So thank you, brethren, sa time na ibinigay nyo sa akin at nawa ay pagpalain tayong lahat and happy midweek po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po, Brother Harry, sa inyo pong pagpanguna po sa atin sa gabing ito. So, napakaganda po ng ating napag-aralan sa gabing ito. Tayo po yung muling pinapaalalahanan na hindi po bastang manalangin tayo. Sinasabi po doon kung paano po yung proper na pagpapanalangin po natin sa Panginoon. Although hindi man po perfect or minsan, lalo na kapag stress na tayo, ay hindi tayo makahanap ng tamang salita na dapat sasabihin sa pananalangin. But then, a sincere prayer ay mas maganda pa rin po kaysa doon sa scripted. Kahit gaano man po kagulo yung isip natin or kahit gaano man po kagulo yung pananalangin natin, naiintindihan pa rin po yun ng Panginoon dahil siya po yung nakakabasa ng ating puso't isipan. At dahil wala na po tayong sapat na oras, tayo na po'y dumako sa ating closing song. At sundan naman po yan ng closing prayer ng ating pong tagapagsalita sa gabi ito.
Tayo po ay manalangin. Panginoon namin, dakila po kayo sa lahat. Ama, sa gabing ito, muli ay pinasasalamatan ka namin sa araw-araw na pag-iingat at pagkakalob sa amin ng aming mga buhay at lakas, sa pagkakalob sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Inilalayo niyo kami sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, Ama. Patuloy niyo kaming gabayan sa aming mga buhay. Pakatatagin kami sa pananampalataya. Ganon din po ang inyong iglesia, Ama. Pakatatagin ito na maging handa kami para sa mga pagsubok na kakaharapin namin sa mga darating na panahon. Dinadalangin din po namin, Ama, ang mga kapatid na mayroong mga suliranin na nasa kahirapan, ang mga kapatid na may mga karamdaman. Si Tricia at si Cyrus, Ama, na may sakit ngayon, pagalingin niyo sila. Tipuin sila ng inyong makapangyarihang kamay at gumaling sila sa kanilang mga karamdaman. Ganon din ang mga kapatiran na may mga problema at anumang suliranin ay pagkaloob sa kanila, Ama, ang kasagutan sa kanilang mga panalangin upang kaming lahat, Ama, ay magkaroon ng kagalakan sa ilalim ng inspirasyon ng inyong Espiritu. Ang aming mga buhay, Ama, ay imperpekto. Ang aming mga ekspresyon ng aming mga pananalangin ay hindi perpekto, ngunit alam namin at na sumasampalataya kami na, Ama, ito'y magiging perpekto sa pamamagitan ng inyong katuwiran na siyang bubuo sa aming mga pananalangin. Turuan kami sa araw-araw paano kami makipag-usap sa inyo, paano kami makipag-ugnay sa inyo, at anuman ang aming mga pagkukulang, turuan kami, Ama, na maituwid ito. Huwag kaming pababayaan, Ama, ang inyong biyaya ang siyang sumaaming palagi. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, at ang inyong bendisyon nawa ang siyang sumaaming lahat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen po. At dito po nagtatapos ang ating midweek prayer meeting para po sa gabing ito. Magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi sa pareho pong oras para po sa ating daily evening devotional. At inanyayahan ko po kayo na samahan kami bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional sa ganap na 5 a.m. So nawa po ang mga mensahe nating napakinggan ay ating naunawaan at ating isa-isip, isa puso at isa buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin. So, inaanyayahan ko po ang lahat ng nasa Facebook Live na pumasok po sa ating Zoom room para po sa ating mga prayer requests.